Magandang morning mga kasambahay. Ngayon po'y araw ng Huwebes, March 21, 2019. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako naman po si Atty. Mimi Sandoval. At ito ang Huntahang Legal. Good morning, mga kasambahay. Napaka-espesyal ang araw na to mga kasambahay. Pero bago po tayo dumako sa ating talakayan para sa araw na to, at sana, ipag-text mo na yung mga dapat mo i-text. Opo. Maganda yung ating tatalakayin kasi ngayong araw na ito, napaka-espesyal din ng ating panauhin. Pero mga kasambahay, yung pong third telco, yung pagpasok nila, hindi po yan pinigilan ng ating Court of Appeals. Hindi pinigilan. Nagkaroon daw po kasi ng petition para sana pigilan, pero syempre hindi yan sinang-ayunan ng Court of Appeals. Kasi nga daw, sinasabi naman itong si Solicitor General Calida na meron tayong batas na nagpabawal na mag-issue ng mga injunction, restraining order, lalo-lalo na kung infrastructure project. Tama. At kasama na rin daw po itong katulad sa telco na ito. So therefore, yan po yung kanilang petisyon, yung kanilang hinihiling na pigilan yung pagpasok ng pangatlong telco dito sa ating bansa ay hindi pinigilan at therefore tuloy-tuloy na po yan. Gusto ko yun, Attorney G. Kasi para mas maging competitive din. Tama yun, pero may mga legal issue rin kasi. Although hindi natin masyadong tatalakayin kasi nga maaari sub judice, may mga cases na nakafile. May mga issue rin kasi na katulad halimbawa nung yung kasing prangkisa na ginamit nung halimbawa nung Miss Latel daw ay dapat daw kasi null and void na yun. Bali wala nang kwenta sapagkat ilang taon matapos maibigay daw kasi yung prangkisa hindi nagamit. And therefore, sabi dapat daw base sa batas na nag-grant ng franchise na yan, automatically, bali wala na. Sabi naman itong Miss Latel, hindi po. Kinakailangan kung may mag-question, pumunta kayo sa korte, mag-file kayo ng tinatawag na co-warrant. Questionin nyo yan. Yes, diba? But then, of course, yan po hanggang ngayon, hindi pa nare-resolve. And at the same time, so sinabi, hindi kami mag-i-issue ng TRO. Namanda yan. Opo, dahil yung pinag-usapan natin, Atty. M, yung ipinangako ng third telco na yan, na ilang Mbps yung gagawin nila? Mas mabilis ng dihanap. Parang 80 Mbps. Grabe, ang layo po kaysa sa existing natin 80 ngayon. Mbps kaagad dyan. Kumbaga sa bullet train yun kaysa sa MRT at LRT natin. Kung talagang mangyari nga po. Actually po, yun ay siyempre pangako. Pagka kayo umasa lang basta sa pangako, pinangakuan na nga, gusto nyo pang tinutupad. So, baka sakali lang. Opo. Ang sa atin naman po, maganda pong simulain yan. Kasi marami pa naman pong pwedeng mangyari. Mahirap din po kasi kung monopolize po yung industriya na yan at kinakailangan meron papasok na iba pa. Sana hindi lang third telco, sana naman may kung kaya pa po na iba mas marami. Kasi po, maliban po sa pagpasok ng third telco mga kasambahay, kakailanganin din po kasi magtayo pa ng mga tower Opo. Oo, kasi hindi pa yung interconnection, hindi kakayanin doon sa existing towers natin. May mga issue pa doon na ang issue ay yung bang tower pwedeng shared o dapat isa-isa sila magkakaroon ng mga towers na yan. So, madami pa pong components yung paglalagay ng third telco, pero at least po, kahit paano, nasimula na. Yes, nasimula na. At sana nga po, magtuloy-tuloy na so that by next year, hopefully, makita na, ma-realize na natin yung kagandahan ng pangatlong telco sa ating bansa. Tsaka eventually, ang intention naman po ay para makatulong sa ating mga cellphone users, di ba? Para mas maging competitive po yung market. Banggitin ko lang mga kasambayan, nagkaroon po kasi ng bagong batas, kapipirma lamang ng ating Pangulo, yung ba yung lahat ng motor, motorcycle, lalagyan ng pagkalalaking plates. Medyo nagkakaproblema. Itong paglalagay na yan, dahil itong ating isang staff dito, si Arabo, gusto sabi niya, paano pagkalalaking yan, baka naman ako'y mabangga. O kaya naman, baka lagpas na po dun sa baka sa sobrang lakas ng hangin, yung pagkalaki-laking yan, makasakit pa ng tao. O kaya biglang matanggal yung plate na yan. Nasa LTO na po yan. Pero napakaganda noong proposal na yan para nga po maiwasan din yung paggamit ng mga sasakyan na yan sa pagkukumit ng krimen, lalo na yung mga riding in tandem. Ang hirap po kasing i-regulate, Attorney G. Dati-dati ang proposal, ang number lalagay daw dapat sa helmet. Yung iba naman ilalagay dapat sa suot na damit. Ganyan. Ito hindi, doon daw sa harap lalagay. Sa harap. Naging batas na po yan. Ang nagiging problema lang yung implementasyon. Yun na naman tayo, Attorney G, sa implementing rules. Sapagkat ang LTO, sabi ng LTO, mukhang dapat dapat ganito, medyo may pagka-semi-plastic yung ilalagay. Pag semi-plastic naman, baka naman madaling masira. So, bibili ka na naman, magpapagawa na naman. So, yan po, asahan na po natin, ipapatupad po yan
pero medyo ina-iron out lang po yung mga konting gusot tungkol sa implementasyon. At in relation to that, mga kasambahay, may inabolish na po ng ating Pangulo ang road board. May batas na po. Napipirma na ng ating Pangulo, wala na po yung road board na tinatawag. Sasabihin niyo po, ano ba yung road board na yun? Hindi naman namin naiintindihan yan. Opo. Diba? Pag po may nakikita kayo naglilinis dyan sa kalye, o yung pinapagawang kalsada doon sa ating mga kalye, mini-maintain. Dahil nabangga halimbawa, o yung medyo nasira na yung sa gitna ng kalsada. Opo. Yan po ay ang nagpi-finance niyan, yung pondong naandun po sa road board. Alam niyo po, sinasabi, pinanggagalingan daw po yan ng graft and corruption. At the same time, sinasabi, ilan lang ang nakikinabang dyan. Opo. Yung mga malalakas lang na mga kongresista, mga malalakas lang na opisyal ang nabibinipisyuhan, samantalang dapat yung trabaho ng road board ay trabaho ng DPWH. Kaya Parang naman, may overlap na rin po, Attorney nag-overlap G. Opo. Tapos parang nagkaroon tuloy ng sabi, gatasan daw. Nga. So ngayon po, dahil binabaliwala na po yan, ina-abolish na po ang road board, edi ang kapangyarihan po niya at trabaho ay ibibigay na lang po sa DPWH. Yung pong budget niyan ay tatanggalin na at siyempre po, ilalagay na lang daw po sa National Treasury at yan ay ilalaan lang specifically sa pagpapagawa ng mga kalye, sa pag-aayos ng ating mga kalsada, bridges, etc. Diyan po yan specific, walang ibang paglalagyan yan. Ang malaking problema lang, syempre yung pong mga empleyado ng Yun, ang board. tanong. Ano pong mangyayari sa kanila? Well, ang iba daw ay absorb ng DPWH, mga kasambahay, at ang iba naman, goodbye sa kanila at bibigyan na lang daw sila ng ilang benepisyo. Yun naman po ang concern ko din. Oo, yung mawawalan ng trabaho po. Pero siyempre, kasi nga po, bilyon-bilyong piso po kasi mga kasambahay, ang hawak-hawak ng road board na yan. Oo. At tingnan natin kung ano ang gagawin ng DPWH gayong wala na ang road board. Baka medyo kokonti na makikita niyo magtatrabaho lahat sa kalye. Sana ituloy pa rin ang DPWH. Sana ganun pa rin po. Opo. Dahil siyempre part naman yan talagang mandato nila na laging i-maintain na maganda at maayos yung ating mga kalsada. Kahit yung mga pagtatanim sa gitna ng kalsada, mga ganyan, yan ay part po ng trabaho dati ng road board. At siyempre mga kasambahay, bilang panghuli, medyo nakakalungkot dahil po yung El Nino na talagang naranasan natin ngayon. Yes, opo. Yan ay phenomena na lagi na lang every year. Opo, yearly La naman po Niña, siya. El Nino. Ngayon po, sobra po ang El Nino. Ang El Nino sapagkat 1.33 billion pesos ang estima pa lang Estima pala. sa agrikultura, mga kasambahay, ang nasira. Yes, opo. Kita niyo naman yung mga talong. Diyan sa may bandang north, talaga namang hindi na napapakinabangan, natuyo na lang. Yes, opo. Yung mga kamatis, pinapakain na lang sa dahil at Sa saka mga alagang hayop po. nagkakabitak-bitak yung nagkakabitak-bitak na yung lupa at nasasakripisyo rin yung quality ng mga agricultural products. Siyempre, ultimately, yung consumers din po ang magsasuffer kasi kumbaga mamahal din yung presyo ng bilihin. Sinasabi po natin mga kasambahay na dahil sa tinatawag na climate change, hindi na po natin yan kayang iwasan. Dahil nga yan naman ay realidad na. Opo. Adaptation na. We have to adapt dito sa climate change na tinatawag. At siguro kung dati-rati ganito ang ating ginagawa, medyo mag-a-adjust na tayo. At saka, kumbaga, level up din po, Attorney G. Mitigation na lang po mga kasambahay. Dito po sa ating bansa, pag hindi mainit, babahain ka naman. Maulan. Ganun lang po. Oo, Mainit babahain ang ka naman. maulan. Pagka minsan, alam mo kung ano bang zone kayo. Maynilad ba kayo o Manila Waters? Tatlong klase lang ang tao ngayon sa Pilipinas yung pagka may tubig, Opo. nakakapaligo. Pag Yan. walang tubig, hindi nakakapaligo. Ang pangatlong klase ng tao, kahit may tubig, hindi naliligo. Doon naman po ako sa una, Kahit- Attorney G. Madami Linawin natin. Madami tayo dito sa studio, gano'n yung pangatlo. Oo. Kahit may tubig, hindi naliligo. Ay, mga kasambahay, ngayong araw na to ay ating pong tatalakayin ang ating saligang batas. Excited ako dito. Oo, Attorney ano ba, yan po ay sa bar examination. Alam nyo, yung political law na tinatawag, part yan yung constitution. Unang subject po sa kauna-unang bar. subject. Pero at the same time po, yan po yung basic bago natin pag-usapan yung mga batas-batas natin, kailangan pag-usapan yung ating saligang batas. Kasi Oo. dapat lahat nakaayon sa Correct. kung anong nakalagay sa saligang Ano ba ang batas. mga dapat na pagsususog na ating nai-introduce sa saligang batas? Tama bang medyo binabago na natin ito, mga kasambahay? Parang Sa mga ganun po panahon kasi ngayon. yung trend ngayon Parang Sino lagi ba talaga ang dapat nagbabago? Sila ba? O dapat may ibang grupo na nagbabago O niyan? may karapatan ba ang taong bayan? Ano ang tamang panahon ng pagbabago ng ating saligang batas? May panahon ba yung tinitingnan? O baka naman masyadong napapaaga tayo, 1987 pa lang yan. Mga kasambahay, paalala lang po doon sa may mga nais idulog,
Ipadala lamang po ang inyong mga katanungan sa 0906-474-2994 at huwag niyo pong kalilimutan ilagay ang inyong pangalan. Ayan, syempre. O kaya ay tumawag sa 442-6257 o di kaya ay mag-comment sa aming Facebook page. Hanapin lamang ang UNTV News and Rescue at Huntahang Ligan. Kami po mga kasambahay ay sabay yung napapakinggan at napapanood sa UNTV at Radyo La Verdad 1350 at may pinapabati sa iyo. Ayan, good morning sa lahat ng nanonood sa ating Facebook Live. O, na-miss namin kayo nung two meetings ago. Huwag kayo mag-alala pag may third telco na. Alam nyo naman, mag-i-improve na yan. 80 Mbps mga kasambahay, sabi nila. At after that, magdadagdag pa ng another 50, so maging 130 Mbps. Gaano kaya kabilis? Para na kayong katulad sa amin dyan sa Singapore. Oo, alam mo naman kami sa Singapore, masyado kami 230 Mbps. Grabe. Mga kasambahay, naku, makakasama po natin mamaya ang isang napakagaling, isang constitutional law expert. Huwag po kayong aalis. Babalik ang Huntahang Ligan. Nagbabalik po ang Huntahang Ligan. Oo, mga kasambahay, sabi ko nga sa inyo, napaka-special lang ating panuhin. Nung makita ko kasi yung credential ni Sir. Ito nga, si Sir pala yun, mga kasambahay. Alam niyo po, miminsan lang talaga na kapag ka nakaharap kayo, hindi lamang yung, yung abogado de Campanilla. Opo, it's an honor. De Campana. De Campana. Opo, Napakarunong po ng ating panuhin ngayong araw ito, mga kasambahay. Dahil napaka-importante rin po nung ating tatalakayin naman. Ha? Ang titingnan nyo yung mga tatalakayin natin, yung issue at yung mga nakapuloob dito. Ipakilala mo natin. Ayan, ang ating resource person ngayong umaga. In the 1971 Constitutional Convention, he was elected chairman of the powerful Committee on Constitutional Bodies, which passed upon all proposals for the creation of constitutional offices or courts, such as the Civil Service Commission, Commission on Audit, Office of the Ombudsman, Anti-Graft Courts, National Police Commission, and many others. As the principal author, he devoted his time in introducing, for the first time in the Philippines, the concept of the Ombudsman, which was successfully enshrined in Article 13, Section 6 of the 1972 Philippine Constitution. Ayan. Oo. At syempre, bar top notcher. Oh, number 1 sa bar. Kayo na. Diba? Talagang ano, sir. At babanggitin ko na rin po. 10 outstanding young men. Ha? 10 outstanding young men of the Philippines. TOIM. Grabe. At naging ano din daw po siya, professor din ng ating Pangulo ngayon. Gusto ko talagang sabihin. Oo. Iniinganyo kung ano yan, iniinganyong maging miyembro ng cabinet, mamili ka na sa pwesto. Opo. Pero siyempre si Sir ay iba naman mas gusto niya ang kanyang nararanasan sa buhay niya ngayon. Ayan. Ang dami pong mga ano niya, ang dami niya mga accomplishment, Attorney M, di ba? Ayan. Siya rin daw ang principal author ng Miranda Doctrine. Ayan, 1967 bar top notcher. Di pa ako pinapanganak. Talaga ba, Attorney G? Ayan. Ang dami pa po yan. Meron po siyang Master of Law sa Harvard, etc. Pakilala mo na. Ayan. Walang iba kundi si Attorney Rodolfo Robles. Sir, magandang umaga. Sir, it's an honor, sir, to have you on our show. Si Attorney M daw po kasi, sir, sabi niya, personal ako magpapapicture mamaya. Opo. Ba't mo sinabi, Attorney G? Sir, magpapapicture ako talaga sa kanya. Opo. Ayan. Ito, sir, okay po. Kayo po yung naging miyembro ng 1971 Constitutional Commission at yung inyong karanasan doon, siyempre, hindi po yung matatapatan. Sa kasalukuyan, meron po tayong 1987 Philippine Constitution. Hindi ko na lang po ikukumpara yung dalawang saligang batas. Kasi bawat saligang batas, depende sa kung ano yung nararanasan ng society din po. Ng sambayanan. Pero sa kasalukuyan po ba, sa inyong palagay, sir, ay hinug na para magsusog tayo ng mga ilang pagbabago o munting pagbabago para sa ating 1987 Constitution? Yes. Yes, sir. Una po sa lahat Yes, ay sir. nagpapasalamat ako inyong inimbitahan dito upang maipaliwanag ang mga sari-saring pagbabago na dapat gawin sa ating konstitusyon. Yes, sir. Opo. Yes, sir. Pero ang masasabi ko lang po since 1901 ay may nagpo-propose na ho ng federal system dito sa atin, si Aguinaldo at saka si Mabini. Kaya lang ho, ang gusto ng Amerikano since 1901 Yes, sir. ay centralized form of government. So, after 100 years o siguro, ay nakikita naman natin ang nangyayari from second to Japan to second to Bangladesh, sa Yes, sir. kahirapan. Opo. So siguro dapat mag-isip tayo ng kung anong dapat natin gawin. At sa amin pong samahan ng CONCOM, kung tawagin, ay ang amin hong
pinopropose ay ang federal system. Federal system. Aha. So, Ayan. pero sir, yung federal system, sa inyong palagay po, hindi ba sir dahil tayo isang archipelago, medyo hiwa-hiwalay, Opo. hindi po tayo katulad ng ibang bansa na isa yan, land block, na isa lang, wala mga tubig na naghiwa-hiwalay. Opo. Hindi ba sir parang mahirap po kapag federal kumpara sa tinatawag na centralized unitary government? Sa ngayon po naman, may kanya-kanya na silang kung sa kultura eh. Yes, sir. Kung sa meron na silang sa mga Cordillera area, meron na silang kung sa samahan. Apo. At may kanya-kanya silang kultura. Kaya kailangan yung mga kultura na yan ay mapasagana natin. Yes, sir. Upang magkameron na ng sariling desisyon kung ano makakabuti sa kanilang buhay, sa kanilang kapaligiran, Yes, sir. sa kanilang mga resources ng kanilang area. Yes, sir. Sa ngayon ho kasi maraming mga region sa atin na naghihirap. Yes, sir. Kung hindi po. nagdadasal sa central government, Opo, sabihin, nag-aantay bigyan ng nyo kami ng budget. pera. Opo. Eh wala naman hindi Maibigay naman natin po na- kung nabibigyan nagbibigay natin mang kulang. Yes, sir. Kulang kung binibigay. Kaya dapat to siguro mag-isip na tayo ng bagong sistema na makakatugon sa pangangailangan ng mga malalayong lugar ng ating bayan. Yes, sir. Aha. Sir, tatanong ko lang po kasi usually pagka sinasabing federalism, ang pinag-uusapan din po, paano po hahatiin yung proposal kung anin ba yung mga federal states? Kasi di ba may magkakaroon po ng division. Paano po ang magiging pagkakahiwa-hiwalay? Depende po ba sa yaman, sa kultura, sa O pagkakapare-pareho? dahil sila magkakalapit o Oo, magkakalapit ganun lang po na ba yun? probinsya. Okay. Bago ko ipaliwanag kung mari, ipaliwanag ko muna ang ibig sabihin ng federalism or federal. Yes, sir, Yes, please. sige Kasi po, pag sige po. nag-i-speech yung mga kasamahan naming iba ay they approach it from the point of view of concepts. Yes, sir. Opo. Ngayon, kung pwede ako maging elementary grade, Sige po, mas maganda paliliwanag po. ko, ang federalism po hindi ko paliliwanag. Ang paliliwanag ko kung ano ang federal. Yes, sir. Kasi pag may ism po, parang may misteryo eh. Communism, Communism. Aryanism, Opo, kung ano-ano. tama po. Yes, sir. Parang ang Nakakalit po yun. komplikado po. Oo, kaya gagawin ko na lang simple. Yes, sir. Ang federal ho, ibig sabihin lang ay paghahati ng poder, ng power of government. Kasi ngayon ho, nag-iisa na sa central. Yes po. Ngayon, ikakalat natin yan sa mga tinatawag naming federated regions. Yes, sir. Okay? Ngayon, ang isang kasama ho niyan ay pagbabahabahagi naman ng pera o ng Opo. kayamanan, Yes, ng income, no? Yes, sir. Para naman lahat ay makinabang. So, sa ngayon ho, ang sagot sa inyong katanungan ay paano hahatiin. Opo. Hinati po namin yan into federated regions na 18. Opo. Bakit ho 18? Dahil ho ngayon, meron ng tinatawag na Regional Development Council, Council. RDC. Opo. Yan ho'y parang gobyerno na eh. Dahil nandyan na ho lahat ng member ng kabinete, 20 yata yun. Yes, sir. Nandyan na ho ang mga governors, congressman, kasali na ho silang lahat dyan. Ang problema lang ho, wala silang pera, walang poder. Kaya nagiging research center, advisory center, Opo. wala na ho. Ngayon, ang ginawa namin, para hindi masyado magastos, yan ho ang gagawin nating regions. Kaya, we divided po into 18 regions na corresponding to the 18 Regional Development Council. So dyan ho, makikita natin na pati gastos hindi masyado, nakatayo na sila eh. Nandun na sila. Kung sa ko'y bibigyan mo na lang ng pag-asang makapag-decide at magkaroon ng pera. Ayun. So, kasama ho dyan sa federal na tinatawag ko ay pagbabahagi ng pera, Opo. ng resources. Ano? Opo. So, meron ho diyang ang regional federated regions ay magkakaroon ng pera sa pamamagitan ng 5 paraan. Okay. Ang number 1 po ay yung tinatawag na national income na tinatawag na income tax, Opo. Customs. tarif, yan. 4 ho yan. At sabi ho ng mga taga-Department of Budget, Yes, sir. ay 85% ho ng income ng gobyerno ay galing dyan sa 4 na yan. Yan, of course po. So, yan po hahatiin at ibibigay yung kalahati sa mga region. Okay. Sa kwenta po namin, nung kami nag-aaral pa dyan tungkol dito, ay bawat isang region tatanggap pinakamahina ng 52 billion. Ang isang region. Isang region. Pare-pareho po yan. Pare-pareho ho yan. Opo. Pare-pareho. And therefore, yung region na yan, o kung yung federal group na yan, Opo. sila yung bahala ngayon kung paano gagastusin Yun yung ho. 52 billion na yun. Yun ho. Yun ang Oo. importante. Na Dahil sila alam nila kung ano mag-decide. pangangailangan. Opo. Yes. Ayun. Ganun ho. So,
Bukod po dyan, meron tinatawag na equalization fund, Yes, sir. which means 3% ng budget. So 3% ng budget ay gagamitin para mabalanse ang pangangailangan ng bawat region. Medyo mahirap, medyo tutulungan. Yes, sir. Yan, meron ho yan. Meron din ho diyang, yun ho namang, bawat region ay pwedeng mag-tax ng Apo. marami. Apo. Estate tax, real estate tax, marami ho yan. Apo. So meron silang sariling taxation. Opo. Na doon mismo may Internal pera revenue sila. taxes. Yes. Yes, mga sir. ganun. Pero Para sa ganito po, Ah. tama po, meron tayong mga regional development council sa kasalukuyan. Kaya lang, siyempre, parang paper council lang yun. Wala naman talagang tunay na, lalo-lalo na, if you have no money, then you have no power. Ganun lang, Opo. Yes, ganun yes. lang ang Opo. basic principle. Tama ho yun. Pero bakit kakailanganin, sir, ang pagsususog ng pagbabago ng saligang batas kung ganung, bakit hindi na lang natin amendahan ang Gawin na ating lang. iniiral na local government code? Opo. I-improve yun at i-energize at ilagay na yung mga sinasabi nating bigyan pa natin ng kapangyarihan yung mga development councils kesa magawa ka ng federal state pagkatapos babago ka pa ng saligang batas. Yes, opo. Yan ho kasing mga nangyayari ngayon ay Yes, kita sir. naman natin na ang bawat region Opo. ay wala naman ho silang sariling paninindigan, sariling pera, sariling umaasa lang sa sentro. Sa sentro. Yes, opo. Kaya hindi nila malaman kung saan sila kukuha ng panggastos, hindi makapagplano kung anong mabuti sa kanila. So doon ho sila ang importante para ba ho mga anak nyo, Opo. bigyan nyo ng tigi-tigi isang Ng kapital, allowance. magsarili kayo. Pag may asawa ka na, magsarili ka na. Pag-anak buhay ka na sa sarili Huwag mo. sa akin ka lagi nakadepende. Yes, para matuto sa buhay. Opo. Kasi kung hindi mo bibigyan ng ganung pagkakataon, ay hindi matututo eh. Basta ko ay easy-easy lang ang buhay. Pero may mga ibang lugar, sir, na mas mayayaman Opo. kumpara doon sa ibang lugar na pagsasama-samahin natin na talaga naman mahirap. Halimbawa po, yung Metro Manila bilang isang unit by itself. Opo. Ay di hamak namang sobrang laki ng kita, income at opportunity dito sa Metro Manila kumpara doon sa isang lugar naman na mahirap lang. Oo. Ngayon, ang kanilang income, unang-una, yung income ng region, lalaki po Lalaki. yun. Dahil marami ho silang taxation Opo. privileges. Meron din ho ang tinatawag na congressional assistance. Ang Congress ho mismo ay titingnan kung aling region ang mangangailangan ng mas malaking tulong. Yun. So, meron hong, nabanggit ko na yata yung equalization fund, Yes. no? Opo. 3% ng budget. Opo. Malaki ho yun. 3% ng budget. So, yun yung pag pinagsama-sama po nyo, yung lahat ng mga pagkukunan ng kanilang pera, ay hindi na ho sila mahihirapan. Ngayon, kagaya po ng Cordillera, Yes. nung sabi na, kami dapat, region kami. Okay, region kami. Sabi naman taga-Cordillera, ngayon naman nabubuhay na kami. Nga. Hindi naman kami talagang nagugutom, no? Eh kung bibigyan mo pa ng 50 billion, ay baka gumanda ang buhay namin. Dahil ngayon wala silang pera eh. Yes, sir. So, para bibigyan lahat ng region ng pagkakataon na magsarili. Yes, sir. Sila magdi-decide ano bang gagawin natin, anong project ang makakabuti sa ating region, ano ang ating mga minerals na pwede nating i-develop, no? Yes. So, makakameron ba ng sariling buhay? Ngayon, sasabihin yung baka masyadong mahirap sa atin dahil we have so many 7,000 islands, Yes, sir. more or less, no? Eh kasi nga ho, meron na silang kulturang sarili-sarili. Meron na ho silang, yun nga hong Regional Development Council, ay nandyan na ho yun eh. Kung sa sila na nag-iisip ng kanilang sarili. Yes, sir. Ngayon, meron ho natatakot na baka magsisid o humiwala yung iba. Ayaw na namin sa'yo. Oo. Puta, kaya na namin. Natatakot din Yes. po. Opo. Meron ho namang mga safeguards dyan. Unang-una, isang armed forces lang of the Philippines, isang police, national police, isa lang. Isa lang din? And then isa lang din ang Coast Guard. Yes, sir. So yan ho lahat ang kung sakay magtatali sa mga. And then, nakalagay na ho doon, illegal kung sino man, tao o grupo o region Yes, sir. na magsisimulang Pagka ganun ho, ang presidente pwedeng pumasok. Tinatawag na step in. Yung warlordism na tinatawag. Yan. Siyempre, may kanya-kanyang turf na. Parang yung- baluarte, Oo, tsaka yung mga, Yeah. yung mga namumuno doon ngayon, mas nila yung sarili nila. Sa Interest kapangyarihan. nila. Yes, Tama sir. po yun. Well, yan ho, anti-dynasty siguro ang Yes, sir. tinutukoy yan ho. Opo. Matagal na ho yung nasa konstitusyon, kaya lang wala nang nangyayari. Walang batas. Walang batas dahil siyempre Sabi ko, ang as may be maapektuhan provided by ay law yung daw. mga kongresista. Opo. Sa tapatan lang. So, wala nangyayari. Kaya ang ginawa namin, nagtayo na kami ng anti-dynasty na self-executing.
Hindi na kailangan gumawa ng batas. Yes, sir. Okay. So, fortunately, yung draft ko na-approve Yun. dun sa anti-dynasty. So, paano po yun sa draft news? okay, very simple po yan. In one region, Opo. isa lang po ang pwedeng kumandidato sa isang tinatawag na dynasty. Mhm. Ano ang dynasty? Ang dynasty ay maaaring isang pamilya o grupo na nagmay-mantine ng control dyan sa region. Yes, sir. O kaya, yung buong pamilya nila ay puro opisyal. So, ang very simple ho yan, sa isang region, within the second degree of consanguinity, meaning hanggang lolo, hanggang apo, ay hindi pwedeng kumandidato Within the region. within the region. region. Isa lang ho ang pwede. Sir, ano po yan, consanguinity? Hindi po affinity, hindi kasama. Hindi, kasama ho. Consanguinity or affinity, legal or illegal, Siyempre. half-brother or full-blood. Basta within the same region. At saka Yes. second civil degree. Pero meron ng pagkakataong pwedeng dalawa dahil kung ang presidente ho'y kumakandidato, Yes, sir. hindi naman siya covered ng anti-dynasty. Correct. Yes. So pwede yung, kung may sa isang region, nanggaling yung presidente, doon kumakandidato, pwede ho yun. Yes, sir. Pari magdadalwa, pero hindi for the region, Yes, sir. for the national. Para yung concentration of power, hindi nasa isang region lang. Hindi naman yung kontrolado na lahat yung buong. Tama po yun. Yung pala yun. At saka, kung wala ho itong anti-dynasty, ay siguro hindi rin kami papayag ng federal system. Yes, sir. Kasi sabi nga nyo, baka lalong dadami ang mga lords dyan. Opo, All opo. kinds of lords. Sila na yung mga Yes. boss dun eh. Hindi mo na magalaw. Hindi ano hindi mo nila na yun magalaw. eh? Yun na, Yes, turf sir. na nila yun eh. Kontrolado na lahat ng bagay doon. Opo. Lahat na. Lahat na Sir, kontrolado. kung mangyayari po yan, ano po ang mga mababago sa constitution natin? Kung isa sa katuparan po yan. Una ho, ang malaking pagbabago ay ang ating judiciary. Yes, Doon sa aming proposal. Okay po. Marami yung abogado nagtataka, bakit apat ang Supreme Court? Oo nga. Bakit nga pala ang proposal nyo? Apat. Yes, sir. Kaya ho apat yan dahil marami ho tayong kaso na umaabot ng 15 years, 20 years, yung iba'y namatay na yung mga partido, Opo. hindi pa natatapos. Opo. So we thought na pagka meron ng, in ordinary language, Yes, sir. division of labor. So dinivide ho namin ang mga responsibilidad. Meron ho tayong Supreme Court, matitira yan. Okay. Constitutional Court, Okay. Administrative Court, and Electoral Court. So pag-eleksyon ho, yun lang ang Walang ibang trabaho. kundi walang yun ibang lang. trabaho kundi yun. So, madali ang desisyon. And, meron ho tayong give it to the expert. Kasi ang ilalagay po dyan, mga justices, mga experts. Halimbawa, expert sa eleksyon. Sa administrative naman, expert sa administration. Yes, sir. Yun naman sa constitutional, ay expert sa constitution. Yes, sir. Pagka ho expert kayo, madali kayo magde-decide. Kaysa doon sa, ano ba yan? Saan ba kinuha yan? Ano ang base Yung sa batas? magiging desisyon ba ng isang court na to, halimbawa election court, electoral court, final and executory? Yes. Yes, sir. Yun. Kaya hindi ho magko-conflict. And we saw to it that the definition of their jurisdiction is talagang precise para hindi maghalo-halo. Maghalo-halo. Yes, sir. So, Pero sir, siyempre kayo po yung naging miyembro ng 1971 Constitutional Commission, di ba? Apo. At that time ba, nagkaroon na ng proposal na magsusog ng pagbabago tungkol sa ganitong setup na meaning federal state na tayo dapat? O ito ay ngayon pa lamang, after the 1971, at bakit hindi na isakatuparan ng panahon yun, sir? Bakit ngayon ang tamang panahon na maisakatuparan? mabuti ho't nabanggit po niyo yan dahil noong 71 po, ang proposal namin is federal na eh. Ang 71 Constitutional Convention. Opo. Yes, sir. Elected ho kaming lahat, hindi kami Opo. appointed. So, kaya lang, nung dumating na yung desisyon ni Presidente Marcos Yes, sir. na siya lang ang magtatangan ng poder, martial law, whatever you call it, ay siyempre ho, naisatabi yun. Kaya nagkameron lang ng isang boss. No? Yes, sir. Siya lang lahat. Siyang gagawa ng lahat, siya magdidesisyon ng lahat. Naisatabi po yun. Yes, sir. At noong namang 87 ay hindi rin po hindi ko Hindi alam po kung nangyari. bakit hindi rin nangyari. Siguro desisyon ng mga nakaupo noon, ng mga nasa Opo. poder noon na yan na muna. Yes, sir. Ang gawin natin. So, ganun ho nangyari. Pero kung kayo, sir, ang tatanungin po, base sa inyong karanasan,
ang pinopropose ng iba, sige, Kongreso na lang ang magsususog ng pagbabago. Whether that is an amendment or revision, Kongreso na lang para mas mabilis. Whether voting jointly or separately, another issue yun. Sa inyo pong palagay, dapat ba talaga Kongreso na lang o dapat magkaroon na lang tayo ng katulad ng 1971 na Constitutional Convention. Halal ng sambayanan, yung isang grupo ng mga piling-piling mamamayan para sila ang magbago ng ating salihan. Ano pong sa tingin nyo? Okay. Kung Kongreso ho ang gagawa, ay siguro nakita na natin yung ginawa nila eh. Ngayon na hindi naman ho federal yung kanila eh. Kongreso rin ang gagawa at bago magawa yan siguro, lahat ng political interest papasok. Yes. Magiging political yan. Hindi objective, hindi talagang lahatang pagbabago. Hindi ipasa yung inyong Hindi ho authored talaga na ipapasa eh. anti-dynasty. Mag-iiba po. Hindi ho papasa talaga. So wala ho yun. Hindi mangyayari yun. Hindi talaga mangyayari sa practical lang. Yes. Dahil papasok ang mga interest ng business, interest ng politics, nandyan ang lahat. Magastos daw po ang Constitutional Convention, sir. Masyado magastos. Baka sayang naman, magagamit pa yung pera sa ibang pagkakagamitan. Ang Constitutional Convention ay magastos talaga. Yes, sir. Pero ang isang disadvantage niya, sa panahong ito, Yes, sir. ang mananalo ho dyan, mga protege din ng mga politiko. Pagka hindi ka protege, malamang hindi ka manalo. So, ang mga anak yan, mga kumpare, mga leader, Opo. silang ilalagay doon. So, parang sila na rin eh. Yes. Wala na din rin po. pagbabago sa Kongreso o Constitutional Convention. Parang ano na sila, alter ego. Ay, nako. That is the right word. Mga kasambahay, sir, ay tayo po yung magpapatuloy sa ating talakayan. That Maganda is the right po yung word. ating talakayan. Huwag po kayo alis, babalik po ang Huntahang Legal. Nagbabalik po ang Huntahang Legal. Kasama pa rin natin si Attorney Rodolfo Roble. Oo, at meron tayong mga questions na. Pero Opo. bago yun, gusto ko munang itanong muli din kay sir na, sir, siyempre po sa federal form of government, meron tinatawag na individual state. Tapos Parang meron tayong federal central, regions gano'n, po. Central. Opo. Ano po ang magiging role ngayon ng pinaka-central government sa isang setup na katulad po ng ipinopropose natin? May mga bagay po kasi na Yes, sir. hindi pwedeng iba't iba ang batas ng region. So may mga bagay na ipinaubaya na sa national government Yes, sir. na kagaya ng yung monetary system, Yes. kailangan international trade. Kinakailangan isa naman pera Isa natin. lang. Oo. Pare-pareho Yung lang mga ganon, defense and security, marami ho yan. Paano eh. po yung foreign policy, sir? Yun, kasama yun. Foreign, Central government po. customs and tariff, citizenship, nandyan. Economic planning, nandyan. Monetary system, marami ho eh. So at least maliwanag yung definition Opo. at Kung alin delineation po. ng Opo. kapangyarihan. Yung national interest ay sa national. Yun namang regional, hindi kanila. Gaya ng creation of sources of revenue, kanila yon. Meron din silang tourism, kanila. Economic zones, kanila. So, kung sa ko'y dinivide na ho namin yung kanya-kanya kayo ng poder. Yes, sir. Pero nandyan pa rin yung national para mabigyan ng direksyon ang buong bansa. Buong bansa. Tama. Ako magbibigay ko ng isang simpleng tanong na palagay ko sa ordinaryo mamamayan, gusto nilang itanong. Halimbawa po, sir, ay, sige, magkaroon tayo ng pagbabago, maging federal state tayo. Ngayon po, posible ba o pwede ba na dito sa isang region na naging state ay pwede ang divorce, tapos dito sa kabilang state ay hindi pwede ang divorce? Parang sa ibang bansa po. O yan ay mako-cover pa rin yung kabuuan ng isang general principle patungkol sa ganyang bagay. Maganda ho yung tanong nyo dahil meron kaming section ng family. Apo. Kailangan po solid ang family and it's a national policy. It's a national policy. So kapag national policy po, dapat pare-pareho yan sa Oo. federal regions. Hindi Kasi kung gano'n ang mangyayari at magpapadivorce, meron punta ka sa ibang. Meron din hong parang exceptions. Yes, sir. Kasi yung pag napakalakas ng kultura ng isang lugar, kagaya halimbawa ng mga Muslims, Yes, halimbawa, iba ang kultura nila. Opo. And I think ang Cordillera iba rin eh. So, yun ho, may binibigyan ng respeto yun. Yes, sir. Pero as a matter of national policy, isa lang po. Dahil yun na yung National kanilang government. naging kultura. Opo, ayan. Meron tayo mula sa Facebook, Attorney M. Ayan, may tanong na tayo mula kay Pochi sa Facebook. Kakalabas lang po sa news na nakikipagyera daw si Miswari sa gobyerno kapag hindi na isa katuparan ng federal state of government. At si Presidente po mismo ang nagsabi na may threat
Ano po ang masasabi nyo dito? Yan, pinag-uusapan po natin kanina, sir. Nasa news po kasi. Well, palagay ko, narinig ko ng tama yung sinasabi niyang pag hindi nagkaroon ng federal system, ako'y Makikipaggera. makikipaggera sa inyo. Yes, sir. Ganun na. Ako'y natutuwa doon dahil pagkatapos ho ng maglabas ang Kongreso ng kanilang draft, para bang yung amin draft baliwala na. Yes. Pero sa katunayan po, ang aking paniniwalang personal, Opo. itong draft namin ay hindi po pwede sa very democratic country. Kasi may kanya-kanyang idea, kanya-kanyang interest, kailangan unified. Yes, sir. And sa akin pong palagay, ang pagbabago ay kailangan lahatan. Hindi po pwedeng isa muna, next year yung isa, ay hindi ho mabubuo yun eh. Parang try muna natin dito Oo, kung mag-work. kailangan lahatan na. Lahatan na. And kung matutuloy po yung mga iniisip ni Miss Wari at saka ni Presidente, ang sabi yata ni Presidente, yung pattern o yung structure ng Bangsamoro, Actually, magiging- tanong ko sana eh. magiging pattern niya sa Apo. pagpapairal ng federal system. So, pinipilit kong basahin ang kanyang ibig sabihin nun. Pero sa inyong palagay, sir, yung bang ating Bangsamoro entity sa kasalukuyan, although ito ay test case, sabi nga, pwede ba nating maihalin tulad na yan doon sa federal form of government na nakapaloob doon sa inyo pong na ipinopropose nung inyong grupo? Halos parehas ba yun na pwede namin sabihin, sige nga, tingnan namin yan. Kunyari lang, sabi nyo nga, hindi pwedeng isa-isang part lang eh. Dapat kabuuan eh. O kunyari na, nandyan na yan. Pwede ba namin sabihin na, sige, tingnan namin yan para pag naging successful, okay na sa buong bansa? Okay, yan ho'y napag-usapan ho namin yan Yes, sir. nung kami nag-aaral pa ng itong CONCOM. No? Yes, sir. Opo. Ang rule ho naming pinaiiral sa aming grupo, sa aming ginagawa is, ang rights and privileges ng lahat ng region pare-pareho. Yes, sir. Kaya lang, kagaya nga nung sinasabi kong exceptions, kagaya ng Bangsamoro, may sariling, kung sa ko, extra. Yun namang Cordillera, ganun din. May sariling extra din. Extra, yes. Pero ang minimum nila is the same. Lahat ng region pare-pareho. Ngayon, nabanggit nyo, ulitin ko lang yung sa pera. Sa ngayon ho, tatlong region ang nabubuhay on their own. Ano-ano po yun, sir? Yeah, Southern Tagalog, Metro Manila, and Central Luzon. Yes, sir. Yan ang mga mayayamang lugar eh. Doon sa iba, hindi na ho kaya. Kaya ginawa nga namin, yung pera ay inallocate namin na yung mga kulang sa gastusin ay tutulungan. Yun, tutulungan Ayan. mo yun. Sir, sa tingin niyo po ba, ito opinion niya lang din po, sir, handa na po ba ang Pilipinas para sa federalism? Okay. Sa amin hong karanasan, kasi ho, marami sa aming mga miyembro sa SAPI ay kumakalat before and immediately after ng aming convention. Yes, sir. Okay. Sa probinsya po ay talagang palakpakan sila eh. Kahit na kukunti pa naiintindihan nila. Opo. Kaya lang sa Metro Manila, ayaw nila. Pwede ho sigurong banggitin na maski ho si Budget Secretary Jokno noon, wala raw pera. Yes, sir. Ay sa amin nung kwenta, mga 35 billion lang ang gagastusin eh. Sa pagbabago ng saligang Oo, ng ating federal system. That is in consultation Yes, sir. with the people from the DBM, from the Yes, sir. budget. Binigyan ko sila ng site na sa ngayon, may international study, na 40% of our budget is either grafted or corrupted. So, sabi ko, wag na humbuo yun. Yung 1/3 na lang noon ang maisave sana ng mga bagong pagbabago ng ombudsman, bagong sa manakaw lang, convert mo na ay sa... sobra-sobra na ho yun eh. Yes, sir. Meron pa ho dyan yung nagbibigay ba ng tax holiday sa mga Yes, sir. investor. Yes. Ay, noong 2015, meron nung binigyan yung, kung sino man nagbibigay niyan, na nagkakahalaga ng 85 billion na hindi na qualified. Kung sa kuway expired na yung kanilang Yes, sir. privilege. Binigyan pa rin. Binigyan pa rin. Oo. So, samantalang pang-convert mo na yun. Oh, Kaya yes. nga Sobra-sobra na eh. Yes, sir. Kaya hindi ako naniniwala doon sa sinabi ni Budget Secretary Jok na walang pera. Okay. Yung federal form of government ay more on the relationship between the central government and the Federal and the regions. local governments. Opo, Okay. the local Yeah. government. Pero sir, paano naman po yung separation, yung powers naman
patungkol doon sa legislative. Halimbawa, Yes. Ano po mangyayari? Oo, tayo ba federal setup tayo, tapos bicameral, meaning may Senado pa rin at may House of Representatives, o federal tayo pero parliamentary type na lang tayo, para nung panahon ni President Marcos na may interim batasang pambansa. Ang nangyari ho sa amin ay naging hybrid. No? Yes, sir. Federal, in other words, ang power is distributed. Distributed na. Wala nang concentration sa isa. As against parliamentary or presidential. Yes, sir. No? So, sa ngayon ho, ang napagbutuhan namin na sasabihin ko na konting-konti lang ang lamang. Opo. At kalimitan yun ang lagi. Yun ang lagi. Noong 1935 Constitution, isa lang ang lamang. Konti-konti. Yung 1973 Constitution, Kami rin. isa lang din ang lamang. Yes, sir. Yes. Ayan. Tayo eh. Opo. Then, the Chief Justice voted. So, Yes, sir. na-broken yung Isa tie. din lang ang lamang. Isa lang ang lamang. Opo. So, ang nangyari yun, no, naging dalawa. May Senate, may House. Yes, sir. Federal, pero hindi parliamentary. Yes, sir. So, may Senate, may House. And yung tanong nyo, i-extend natin sa regional, Yes, sir. meron din ho silang sariling executive, legislative, and judicial. Yes, sir. Okay. Judicial department. Department. Okay. Ayun. Kasi nga, ganun ka-importante yun, ha? Yung tanong na yun, dahil Yeah. magiging sasabihin ng ibang mga senador, ma-abolish kami. Hindi na kami mag-i-exist. Opo. Wala na kami. Kaya isa na lang. aayawin din po nila yun. Kasi Aayawin din syempre, nila dahil threat sa mawawala- existence mismo mawawala nila. sila. At syempre, magiging katanungan pa later yan, gaano kadami ang magiging senador? Gaano kadami ngayon ang mga kongresista? May mga katanungan muna tayo. Ayan. Ang dami na. May tanong tayo mula, tanong at reaksyon sa ating viewer from Beng of Caloocan. Pag nabago na po ba ang klase ng pamahalaan natin, lahat na rin po ba mababago? Ang mga government offices, magkakaroon na rin ba sa bawat region? Ang mga batas din po ba ay babaguhin na? Ayan, yan po ang katanungan ni Beng. Okay. Doon ho sa bagong konstitusyon, Opo. meron na ho yan kung sa may mga legal parameters. No? Opo. Yun hong lahat ng batas na kukontra sa bagong konstitusyon ay magiging invalid. Baliwala Okay. na lahat. Pero yun hong ayon sa aming proposal, ay it will be retained. Okay po. Matitira ho yun sa batas. Ngayon, ang region po magkakaroon ng sariling, sabi ko nga, executive, judicial, As if it is a Legislative. state by itself. Yes, parang Amerika, lahat naman tayo nagpupunta ron. Opo. Ganon, ang California may sarili. May sariling gobyerno. Opo. Kaya Meron lang, silang Department of Health na sarili, may Secretary Yes. of Health, may ganon. Yes, sir. at so, yan ho ang mangyayari dyan. Ang mga regions naman po ay, gusto ko hong banggitin pala, na ang mga senador ay will be elected by region. By region na. Okay. Kasi ho, napakalaki ng gastos ng isang kandidato. Ang sa balita ko, kung Yes, tama 500 million bawat Maliit isa. pa yun. Opo. Maliit pa ba Maliit yun? pa ngayon, sir. Oh, Isa maliit pa bagay, yun, oh. Tipid na tipid pa yun. Oh, yun. Pero may cap naman. Sinasabi, di ba, meron pong cap per Pero ano, pero maliit pa hindi yun. naman. Yes, Maliit sir. pa, Pero wow. ito ngayon, mas Region. liliit na. And every region will have 2. Apo. So there will be 36 senators. Okay. So doon lang siya kakandidato. Sa kasalukuyan kasi ako, if I may lang, we have 24 senators pero walang explanation kung bakit 24. Yes. Hindi na wala naman tayo yung 12 regions para tigda dalawa. Opo, Kaya, oo nga kaya po. at least ito, may reason ngayon. Opo, may kung bakit 36 ganun karami. kasi nga, tigda dalawa, bawat isang region. Ayan. Tama. Meron pa tayo? Yes, sir. Ang isang complaint pati dyan sa mga senador nga, Yes, sir. ay ngayon yata, iisa ang senator from Mindanao eh. Nga. Oh, at Dalawa saka- naman. Dalawa. naman. Si Senator Mig Subir at Senator Ayun. Coco Pimentel. Ayun. Tsaka sa Bisaya yata, isa. Opo. So, with this system, lahat buong Pantay-pantay. bansa ay magkakameron ng representation Ganyan sa amin sa Amerika. Oo, bawat isang estado may tigda dalawang Yes. senador Opo. kami doon. Tama ho. Tama naman po. Ayan, meron pa tayong katanungan at reaksyon sa ating viewer mula kay Gilbert Nozal mula sa Facebook. Diyan na makikita sino ang kurakot na politiko kasi di na uunlad ang region nila kung puro sila pangungurakot. Dahil daw siyempre, kung sino yung pinaka-kulelat na region, kasi kurakot o kaya hindi performer yung mga leader nila doon. Ayan. Mula naman kay Texter JV. Federal government, well explained by Attorney Robles, maganda para sa atin, should be replayed daw ang ating episode. More power. Pero sir, sige, siyempre advantages lahat yan eh. Sa inyo pong pag-aaral din ng grupo po ninyo,
mga gaano po kahaba, katagal yung adjustment period, yung transition period na dadanasin ng bansa para lamang po fully implement ang federal setup sa atin. Okay. Magkakaroon ho ng Transition Commission. Yes, sir. Yun ang commission na yun is composed of maraming tao, represented mga politiko, hindi politiko. Yes, sir. Yan ho, mamamahala ng pag-restructure ng mga gobyerno, federal at saka sila ho mamamahala. Ngayon, mabanggitin ko lang po, ang Australia po, matagal ng federal. Yes, sir. Pero meron pa rin silang tinatawag na Intergovernmental Commission. So, yung Intergovernmental Commission, kung nakaset up na ho yan, meron pa rin yan conflict eh. Ang mamamahala po niyan, yung Intergovernmental Commission. Opo. Sila magsasabi, oy, nagkakagulo kayo dyan, itong gagawin natin. Yes, sir. Merong referee. May taga, okay. Actually, meron din sa Bangsamoro kung hindi ako nagkakamali. Intergovernmental Yun. relation setup. Yes, yes. Para naman hindi nagkakaaway-away yung bawat region at saka yung central government. Kahit no, mga 20 years, meron pa rin. Gaya ng Australia, meron pa sila eh. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Yes, At sir. active pa rin. Nagkakameron pa Sa inyo rin. pong pagkakaalam, sir, mga sa bansa, lalo na dito sa bandang Asia, Southeast Asia, mas nakararami ba ang federal setup kesa sa unitary setup? Well, dito sa ang federal ho, marami na dito sa Asia. Yes, sir. Pero gusto ko sanang banggitin yung Constitutional Court. Yes, sir. Opo. Pwede. Opo, please sige yes. po. Kasi Sige ho, kung natatandaan nyo sa Thailand, kumakandidato yung kapatid ng hari. Yes, sir. Nasettle ho ka agad dahil may Constitutional Court. Sinabi ng Constitutional Court, hindi pwede. Hindi tapos ka agad. Okay Kung po. dito sa atin yun, sa present setup, baka tapos na eleksyon, hindi pa tapos. Hindi pa natatapos ang issue. Di ba? Yes, Ganun sir. na nga Sobrang po. dami ng kaso. Sobrang dami ng kaso sa Supreme Oo. Court. Yes, sir. I think sa Korea, they impeached the president about 2 years ago. Yes, sir. Ng Yes, Constitutional Court. So, isang importante ng Constitutional Court, ang impeachment will be decided by the Constitutional Court. Constitutional Court. Hindi na yung magkakagastos, alam niyo, ibig sabihin. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Para bumoto ng impeachment. Opo. Yun ang nababasa ko sa dyaryo eh. Di Ba't umano, meron nagagastos di umano. para ma-impeach eh. Pero ang natatakot yung iba, sabi pag nagbago tayo ng ating sistema ng pamahalaan, paano yung mga incumbent? Paano yung Pangulo, Vice Presidente? Hindi hold over lahat sila, extended ang term nila. Opo. Dapat yan, may eleksyon. Hindi pa pwedeng dire-diretso sila. Paano po yun? Okay. Ang pagkatapos po ng halimbawa maaprubahan na, Yes, sir. magtatayo sila ng Transition Commission. Commission, Na. yes, sir. Diyan sa Transition Commission na yan, sila mamamahala ng pagre-reorganize. Ngayon, ang nakalagay ho sa aming proposal ay ang lahat ng incumbent Yes, sir. ay pwedeng maalis. Because of the reorganization. Siyempre ho, hindi pwede namang nandiyan ka, makakameron pa ng 2 congressman. nga. Hindi pwede magdoblihan eh. Opo. So, kung halimbawang nasa isang pwesto ka ng gobyerno na hindi elected, ay hindi po naman pwede kung nabago na yung structure, nandiyan ka pa rin. Yes, sir. So, hindi ho naiiba sa ginawa ni Cory na transitional Nung government. revolutionary government tayo. Yes. Opo. Opo. Na binagong lahat bago. Yes, sir. So, pero yun yung mga dati na mga empleyado, pwede naman sila magsabing, ako ho'y payag na ilipat na lang niyo ako ng opisina. Opo. Yun naman kung maaalis, ay bibigyan ng termination pay, pension, Opo. ayusin ho lahat yun. At yun na nangyari ngayon sa Bangsamoro dahil from the ARM, nagkaroon sila ng Bangsamoro Transition Commission, naging maayos yung paglipat ngayon ng kapangyarihan from the ARM to the present Bangsamoro Authority. Ayun. So napaka-importante Ayan. yung Transition Commission na yan. Ito May yung- last question po tayo mula kay Nate sa Bulacan. May nabasa po ako na sa federalism daw ay ang mga tao ay pipiliting sumunod sa batas ng gobyernong nakakasakop sa kanila. Makikitil daw po ang human rights, hindi katulad sa tinatamasa natin ngayon. Yes, Tama po ba ito? Yan, i-clarify na po natin. Ay, mga basic rights Maganda ho namin. yung Opo. tanong, maganda yung tanong. Dahil ngayon lang ho tayo magkakameron ng Human Rights Commission. Yes, sir. Isa ho sa constitutional body, kung tawagin, ay Human Rights Commission. Yes po. And sa organization ho niyan ay kakalat ho yan sa mga tamang lugar doon sa may nangyayari. Yes, sir. At sila ho ang makikialam ng violation of human rights. So yung commission ho, hindi na yung basta batas lang na, sige, meron tayong rights. Parang wala pong pangil ngayon eh. Meron ng
Human Rights Commission. Okay Sila po. na ho talaga mag-aalaga ng mga human rights. Karapatan At saka ng siyempre, sir, hindi naman na porket babaguhin mo yung sistema nang ng batas. pamahalaan, wala na yung Bill of Rights ng Oh, ating yes. saligang batas. Yes. Nandiyan pa rin yung, definitely, yung lahat ng karapatan nyo ng Article 3 ng Bill of Rights, nandiyan pa rin. Ganyan ho talaga. At dinagdagan pa ho ng environmental rights. At dinagdagan pa rin ng socio-economic rights. Naisama na rin, sir. May ganun din po. Meron. Nadagdagan pa yung Bill of Rights. Kaya kung may violation yon, yung economic rights, environmental rights, meron din hong involvement o kasama yun sa usapan ng human rights. Tama po bang sabihin, sir, na yun naman present setup natin, na unitary setup na naibigay nyo na po kanina, sinabi nyo na po, ay sadya namang ito'y paraan ng colonial powers na sumakop sa atin para mas makontrol ang ating buong bansa. Meaning, Baka ganun po. magmula sa Spain at saka sa Amerika. Na samantalang pwede namang ang gawin ng Amerika sa atin at that time, federal na tayo kasi federal din naman sila. Opo. And yet, tinuloy nila yung unitary setup. Ay, talaga hong yung sinabi nyo, gusto kong ulitin. Yes, sir. Sige po. Na siguro suspetsiyang may pinagbabasihan. Yes, sir. Pagka ho kasi central government, madaling kontrolin eh. Kasi lalo ngayon, kung ang presidente medyo malapit sa foreign powers, Opo. di madali-dali mong i-direksyon kung saan mo gusto magpunta. Ngayon, pagka federal na, marami ka ng kausap. Yes, sir. Hindi na madaling bigyan ng o madaling pumasok ang interest ng ibang bansa. No? Yes. So, sabi ko nga ho, nung si Aguinaldo at saka si Mabini, before the 1901, ay federal na ang gusto. Kaya lang ang gusto nga ng mga foreign powers ay Unitary. centralized. Para isa lang ang buto na gagalo. Opo. Pag ganun mo, yan na yan. Ngayon marami. Ako huling katanungan ko, sir, sa inyo po ay ganito. Bago po tayo, siyempre, mag-wrap up ng ating programa sa araw na to, ay tama po ba ding sabihin na yung pagbabagong ito from unitary to federal ay mangyayari lamang kung ang nakaupo, lalo-lalo na ang Pangulo, ay willing mag-share ng kanyang kapangyarihan o mag-unload ng kanyang kapangyarihan? Yan ho ang aming paniniwala na kung po nandyan ang isang Pangulo na sa paniniwala ng marami ay talagang gustong baguhin ang ating bansa. Opo. At meron tinatawag na political will ba yun? Yes, sir. Opo. Talagang desidido siya. Opo. Kagaya nga nangyari sa Boracay, sinong presidente makakagawa nun? O sa Manila Bay ngayon. O Manila Bay ngayon. Yes. So, ibig ko sabihin, with that willpower, ay pwede talagang baguhin ang kalahatan ng ating gobyerno para magkameron ng sarili tayong gobyerno na makakabuti sa atin. Hindi pakikialman ng ibang bansa. Yes, sir. Oo. Yan. Ayun. Pasalamatan mo yung ating panauhin na to. Thank you very much po, Attorney Rodolfo Robles. Napaka-informative po. Talagang parang nakikinig po ako ng pinag-uusapan natin ngayon habang In a nagdi-discuss tayo. simplified manner. Yes, opo. Ito dapat hindi ito matatapos dito. Kinakailangan mas mahaba. Kasi po, yung diskusyon, lalo na sa pagsususog ng mga pagbabago sa saligang batas, hindi pa pwedeng experts lang ito eh. Kinakailangan alam ng mamamayan yung pagbabagong kanilang Saka, Attorney G, mararanasan. sa usapin kasi ng federalism, lagi yung pinag-uusapan sa iba't ibang grupo. Pero sa totoo lang, hindi naman maintindihan masyado. Yes. Or magkakaiba po yung pagkakaintindi ng bawat grupo tungkol dyan. Sir, baka may gusto kayong batiin naman. Siyempre, habang bibigyan ka namin ng pagkakataon. Okay. Nung na-appoint kami, lalo na ako, na maging kasapi ng tinatawag na Constitutional Committee, naisip ko po, sa edad kong ito, dapat ako yung namamahinga na. Yes, sir. Kaya lang, naisip ko yung aking mga apo. Opo. Sabi ko, paglalaki ng mga ito, magulo ang bansa, ay sila magiging biktima. 5 po kasi ang apo ko eh. Opo. Kung pwedeng banggitin ko ang Sige po. pangalan. Sige Sige po. Yun yung Siriana ang panganay. Meron akong Raya, meron akong Rafa, meron akong Jaylan, meron akong Jackson. Yes, sir. Jax. Lahat ho yan ang makikinabang kung sakaling magbago ang ating pamahalaan. At kung hindi naman magbabago at patuloy ang bulusok pababa, ay sila naman magiging biktima. Kaya sabi ko nga, bakit mo tinanggap? Ay sabi ko, this is for love of country and love of my family. Ayan. Yan. Ganyan na. At hindi kayo papayag na
mapasama sila dahil kayo ang nagsusog doon sa nagpasama pa sa kanilang kinabukasan. Tama po yun. Tama po yun. Ayun mga kasambahay, Attorney M. Yan, thank you ulit, sir. At gusto ko naman pong batiin ang lahat ng aking kaibigan na nakikinig, sa aking mga estudyante din na nanonood. Ayan, mag-aral kayong maigi. At sa mga kasambahay, kami nagpapasalamat sa inyo. At sana po madami po kayong natutunan. Hindi lamang po ngayon sa mga susunod na araw, madami pa po kayong susubaybayan sa ating palatuntunan dito po sa inyong programa. Atin pong tatandaan na sa isang malusog na bayan, sumusunod sa batas ang mga mamamayan. Susunod na po ang NTV News Break. Maraming salamat po.